Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kayo makipagbasa sa akin sa Deuteronomio 32. Ang awit ni Moises. Doon tayo sa Deuteronomy chapter 32 verses 1 hanggang 14. 32. Deuteronomy Nomeo 32. Ang awit ni Moises. Ito ang awit ni Moises na ipinarinig niya sa mga Israelita. Dinggin mo ako, o langit, pakinggan mo ako, o lupa, itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan, nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ni Yahweh ay aking pupurihin at ang inyong itutugon. Dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos. Siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Sila'y nagpakasama dahil dito di sila marapat tawaging anak. Isang lahing tampalasan at balakyot, iyan pa ba ang igaganti ninyo kay Yahweh? Kayong mga haling at mga walang isip? Di ba siya ang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyong isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong ninyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at bukurin ang mga bayan, nang itakda niya ang mga hangganan. Nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan sa kanyang hinirang. Si Jacob na itinatanging maging kanya lamang. Sila'y matagpuan niya sa ilang lupang halong walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay, tinuroang lumipad. Sinusubaybayan mula sa itaas, minsay ipinasalo ng makapangyarihang pakpak, tulad ng ginawa ng agila sa kanyang mga anak. Tanging si Yahweh ang pumatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Sila ang pinamahala sa mga kaburulan, sa ani ng lupain, sila ang nakikinabang. Sila ay pinagtatamasa niya ng pulot at saganang langis mula sa batuhan. Sa kanilang kawan ng kambing at baka, masaganang gatas ang nakukuha. Ang lalong mainam na baka, kambing at tupa, masarap na alak at mainam na trigo ang pagkain nila. Purihin ang salita ng Diyos. Tunay nga ang Diyos ay mabuti ang Diyos, siya dakilang Diyos. Ang kanyang mga pangako sa kanyang mga anak ay hindi nagbabago. Ang mga tao lang ang sumusuway nito. Kaya ito yung awit ni Moises. Pinarinig niya sa mga masuwayin. Purihin ang Diyos. Tayo'y umawit bago tayo manalangin. Purihin ang Panginoon. Malumanay. Yes, Lord. Hallelujah. We come unto you, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord. Hallelujah. Punuin mo kami, Lord, ng pusong may tanging pagsamba at pagpupuri sa inyo, God. Hallelujah. Sa mga karugtong ng pagsamba na ito, Lord, sa Zoom, maging sa FB, Lord. Hallelujah. Sumabay kayo sa awitin na ito.
patuloy na pagsamba natin sa Panginoon. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Yes, Lord, I've come to you, God. Hallelujah. Yes, oh Lord, hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Brand new, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me, draw me to your side, and I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Yes, Lord, Lord, unveil my eyes, O God. Lord, unveil my eyes. Let me see your face to face, the knowledge of your love as I found in you. Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in living every day. By the power of your love. Yes, Lord, hallelujah. Hold me close, let your love surround me.
Draw me to your side. And I rise up like and I will soar with you. Your spirit is me on by the power of your love. Oh, because let your love surround me. Bring glory to the sun. And I rise up and I'm so with you. Your spirit is me on by the power of your love. I'm so with you. Your spirit is me on by the power of your love. And I'm so with you. Your spirit is me on by the power of your love. When it's remember to hold us closer unto you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Draw me to your unto your side, O Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka nga po, Lord. Kami lumalapit sa inyo ngayon, umaga, O Lord. Hallelujah. Come unto you, Lord. Hallelujah. Nagpapakumbaba ka pang kami, Panginoon, sa inyong harapan, O Lord. Hallelujah. Nais namin na sumamba at magpuri sa inyo, Lord. Purihin ka nga po, Lord. Ama namang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, O Lord. Narito ang inyong mga anak, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na maawain. Diyos na walang imposible. Diyos na dakila. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Diyos na umibig sa amin. Hallelujah. Nagbigay na amin ng kalakasan. Kayong aming kalakasan. Kayong aming batong sandigan, Panginoon. Hallelujah. Oh Diyos, hallelujah, hallelujah. Sa nabasa namin, Panginoon. Ayaw namin, Lord, hallelujah, na magrebelde sa inyo, Panginoon. Gusto namin, oh Lord, hallelujah, na lahat ng iyong pangako, Panginoon, ay aming masunod, oh Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Kapit niyo nga po ang inyong mga anak, Panginoon, na hindi kami susugo, Panginoon, sa inyo, Lord, hallelujah. Na patuloy kami, Lord, hallelujah, na maglilingkod sa inyo. So patuloy kaming magpasakupulod sa inyo. Patuloy kaming sumunod sa inyo, Panginoon, hallelujah. Salamat, Lord, hallelujah, na inyong pangako, Panginoon, ay hindi nyo binabali, Panginoon, hindi nyo binabaliwala, Panginoon. Ito'y pangako, Lord, salamat to Diyos, na ito'y pangako nyo noon, ngayon, sa mga ninuno pa noon, Panginoon, hanggang ngayon sa henerasyon na ito, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat nga po, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang aming Diyos ng kagalingan. Hallelujah. Hallelujah. Diyos ng aming Lord. Hallelujah. You are our Jehovah Jireh, Lord. Hallelujah. You are our Jehovah Shammah, Lord. Thou art with us always, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Na kayo ang aming Jehovah Ra, Panginoon. Hallelujah. God, O Lord. Na lagi mo kami, Panginoon, pinagpapastulan, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming tanging pastor, O Lord. Jesus, thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. O Lord, sa magang ito, Panginoon, hallelujah, ay unang Sunday ng June, Panginoon. Salamat, Panginoon. At binuklod niyo kami ulit, Panginoon, sa isang layunin, Panginoon. Na patuloy kami, Lord, hallelujah,
kaisa sa pagsamba at pagpupuri sa inyo, Lord. Hallelujah. Salamat, O God. Hallelujah. Purihin ka nga po, Panginoon. Purihin ka nga po, O Diyos, sa kay dakilan niyo, Diyos. Kay buti niyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Bumabuti kayong Diyos. Hallelujah. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Punuin mo kami, Lord, ng pagsamba at pagpupuri sa inyo sa araw na ito, sa umagang ito, Lord, na kami narito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyong banal na Espiritu, Lord. Salamat, O Lord. Hallelujah. Hallelujah sa iyong presensya na lulukob sa inyong mga anak, O Lord. Salamat sa inyong panibagong mensahe, Panginoon, na parating mo sa inyong mga anak sa aming buong paligid, O God. Purihin ka nga po, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We give you glory, O God. We give you honor, Lord. Praises, O Lord. Hallelujah. And thanksgiving, O God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ka nga po, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ako pala yung litage. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na napakainam magpuri sa Panginoon kahit na ganito kainit ang ating pwesto, ngunit mas mainit ang presensya ng Panginoon, na pagka siya ang lumukob sa atin, ay hindi natin alintana ang lahat, kundi tayo magpupuri at samba sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos, kayo naman muna ang magpasalamat at magbigay ng ating mga pasasalamat sa Panginoon. Alam ko na everyday ay pinagtatagumpay tayo ng Panginoon. Amen po ba? Dahil nasa Panginoon tayo. Okay, kayo naman. Puri ng Diyos, magandang umaga po sa atin lahat. Napakabuti ng Lord. Una sa lahat, kahit dami kong karamdaman, pero pinasa Diyos ko lang to. Hallelujah. Ang memory verse ko ay sa Gawa 4:12. Sabi doon, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos ay kiligtas ng tao. Puri ng Diyos. Ibig sabihin, itong nililitis sila ng mga Sanhedrin, ay kunting lang ito, paliwanag ito, kunti lang. Ay si Juan at saka si Pedro ang linilitis talaga sila. Hindi sila naniwala na si Kristo ay nabuhay. Kaya ang kuha ko lang kasi doon, yung bandang dulo, sabi na hindi kami kay binalaan sila na wag daw ipahayag ng salita ni Kristo, wag man salita ng Diyos. Yun lang sagot ni Juan at saka si Pedro. Kahit anong mangyari, papagayag din namin ang salita ng Diyos. Bahala kayo maniwala sa inyo o maniwala sila sa Diyos. Kaya po rin ang Diyos. Sa tayo naman, sa Diyos lang tayo maniwala, hindi sa tao. Hallelujah. Kayo naman po. Purihin ng Diyos. Amen.
medyo nagkalituhan kami na nalimutan ko kasi sabi ko nga pag face to face ay wala pala tayong Zoom kaso nalimutan ko yon. Anyway, maganda na rin yung message kasi nandiyan nga sila. Yun nga yun rin yung katwiran na ni Jen nung una na kasi sabi niya si Tito Boy nag-FB live. O nga pala. Okay, so tuloy po tayo sa pag-aaral ng ating Jesus through the Bible. So nasa Deuteronomy tayo. Noong nakaraan ay nandun tayo sa Numbers. Ang tanong ko, nabasa niyo na po ba ang 5 libro ni Moises? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito po yung panghuli. Pero bago po tayo pumunta doon sa panghuli, may nakaligtaan ako nung nakaraan tungkol doon sa number 6 na makikita natin sa Numbers na cities of refuge. No, yung sa Numbers, merong itinalaga na kung tawagin ay City of Refuge. No? Tingnan natin muna sa Numbers 35. Sa Numbers 35, makikita natin dyan yung sinasabing kailangan may City of Refuge hanggang sa yan. So yung city kung saan sa verse na tayo doon tayo mag-start sa verse 22. Kung kunyari daw meron kang napatay na hindi mo sinasadya, no? Para proteksyonan ka sa maaring gumanti ng mga kamag-anak na napatay mo na hindi sinasadya, pupunta ka sa tinatawag na City of Refuge o yung hindi ko alam kung paano mo Tagalogin kasi hindi ko nabasa sa Tagalog. Siguro kayo na lang bumasa sa verse 22. Sabi dito, but if he pushed him suddenly without enmity, walang galit, no? Or threw something at him without lying in wait, hindi naman niya talaga sinadya o premeditated, no? Kasi pag murder ay premeditated, ibig sabihin pinagplanuhan, pinaghandaan, at pinag-isipan, tapos pinatay. Yun yung murder. Pero ito ay sabi dito parang sa Pilipinas na context ng Pilipinas, pag may napatay ka ay hindi murder ang tawag, no? Nalimutan ko yung tawag ang tawag doon, Bena. Sa ibang kunyari may napatay ka na hindi sinasadya, no? Nalimutan ko. Kasi doon sa ibang bansa, manslaughter kung tawagin. Hindi murder or so dito, hindi mo sinasadyang patayin, kaya dapat ikaw ay hindi rin dapat patayin. No? Sabi dito sa 24, then the congregation shall judge between the slayer and the blood avenger, yung gustong gumanti sa kanya, gustong pumatay sa kanya, maaaring kamag-anak nung napatay. No? The congregation shall deliver the manslayer from the hand of the blood avenger. So, ililigtas siya sa maaring gumanti sa kanya, no? At ilalagay siya sa city of refuge. Sabi niya, and the congregation shall restore him to his city of refuge to which he fled, kung saan pwede siyang magtago. And he shall live in it until the death of the high priest. Kung sino yung naglilingkod na pinakamataas na sacerdote nun, ay mamubuhay siya hanggang doon. Pag namatay na, pwede na siya lumabas at hindi na siya pwedeng patayin. Basta-basta nung gustong gumanti sa kanya. Kasi kung hindi, magkakakaso din siya ng murder. Pero yung avenger pa lang siya, yung paghihigantihan pa lang niya, ay wag siyang paghigantihan, sabi, kailangan itago siya sa city of refuge. Anong Tagalog doon dyan sa pagkakatagalog, ha? Lunsod Taguan? Okay. So yung Lunsod Taguan na yon sa kapanahunan natin, si Jesus yon. Christ is our refuge. Siya yung taguan. Kaya kung meron tayong nasa danger tayo, okay, meron tayong worries, meron tayong mga gustong pag-ingatan sa buhay natin, no? Kailangan magtatago tayo.
At sino yon? Kanino yon? Kay Jesus. Si Jesus yung kukupkup sa atin. He is the city of refuge. Sa Numbers o sa Old Testament, city of refuge tawag doon, lungsod taguan. Pero sa atin, si Jesus. So yun yung picture ni Jesus doon sa city of refuge na yon. Wala kang pwedeng pagtaguan. No? Wala kang pwedeng gawing kanlungan. Wala kang pwedeng hiding place. Wala kang pwedeng gawing kubkuban o tawag dito yung kuta na pwedeng pagtaguan. Si Jesus, pwede doon. So, kay Jesus, siya ang ating tanggulan, siya ang ating taguan, siya ang ating protection, siya ang ating pwedeng gawing kubkuban. No? So tayo manalangin ba tayo sa Deuteronomy? Ama, sa piling mo, sa presensya mo, sa kalagitnaan niyo, O Diyos, kami ay nagpapakubkob. At sa lahat po ng maaring banta ng aming buhay at kaluluwa, sa lahat po ng tukso ang gagaling sa labas, sa lahat po ng pagrarahuyo o sa labas po, Panginoon, na maaari kaming maingganyo upang lumabas sa kubkuban. Ama, hawakan niyo kami at mananatili kami sa loob ng kubkuban na yan upang wala, Panginoon, naggagalaw sa amin kahit sino at kahit ano. Kaya salamat po. Thank you, Father. Thank you, Jesus, that we are safe in Jesus as our refuge. As we continue to study Him and about Him in your word, Lord, may we continue to strengthen, may you continue to strengthen, may you continue to grow our faith, Father in heaven, and our trust in Jesus alone. Hallelujah. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So doon tayo sa Deuteronomy. Sana nabasa niyo yun. Kung titingnan niyo yung Deuteronomy, parang sinamarize niya, ni-review niya, at pinaalala niya yung sumpaan nila, yung kanilang tipanan, yung covenant nila. Pinaalala niya lahat yon. At sa bandang huli, hinamon niya ni Moses na muling paalala sa kanila at muling i-renew yung kanilang vow of commitment to God alone. No? Yung kanilang tipanan, sabi nga dito sa covenant na Lord, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos din ang gumawa ng patakaran. Tayo po, ang tanging role lang natin dyan sa covenant na yan ay tanggapin ang ating responsibilidad at sumunod. Wala tayong edge or sabihin natin wala tayong hingi o hiling. Nasasabihin natin, Lord, ikaw maging Diyos ko pagka susundin mo ko. Hindi. Ang covenant po, magiging bayan ko kayo at ako ay Diyos nyo kung susunod kayo. At doon nga nilagay yung blessings and curse. Lahat ng blessings kapag sumusunod ka sa covenant na yan. Nagpasakop ka sa covenant at susunod ka sa covenant. Pero merong sumpa. Kapag ikaw ay nagpasakop sa tipanan nyo na yon at hindi ka sumunod, maraming mangyayari kapahamakan. Hanggang sa ikaw ay bumalik sa pagpapasakop at pagsunod sa sumpa o sa tipanan. So makita natin yung history na yan. No? So sa Deuteronomy, si Jesus, siya pa din ang propeta. No? Siya pa din ang great prophet. Sabi niya doon sa 18, sabi niya, I will raise a prophet before you. No? Pagkatapos ni Moses, maglalagay ako o may ipapanganak, mayroon darating na propeta sa inyo. No? At yun ay si Jesus. Kung si Moses ay great prophet sa Israel, Jesus is the great prophet for all people, for all nation, and for all generation. Ano ba ibig sabihin ng propeta? Yung magsasabi ng salita ko sa inyo, maghahayag ng salita ko sa inyo, yung magre-reveal o maghahayag
ng kalooban ng Diyos sa atin. No? Yun ang propeta. Hindi yung nanghuhula na bukas gigiba na yung mundo. Yung gano'n, di ba? Iba yung pagka-propeta nung gano'n. Ang propeta sinasabi dito, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, ay sa chapter 18 ng Deuteronomy. Sige, kayo, taga-Tagalog. Wala kasing Tagalog tong laptop ko eh. Deuteronomy 18, 15. So, tingnan natin. Sabi dito, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you. Galing sa inyo, galing sa lahi nyo, galing sa nasyon nyo o bayan nyo. From your countrymen, you shall listen to him. Kailangan makinig kayo. No? This is according to all that you ask of the Lord your God in Horeb on the day of the assembly, saying, let me not hear again the voice of the Lord my God. Let me not see this great fire anymore, or I will die. Kasi nung narinig nila sa Mount Sinai ang Diyos, natakot lahat sila. So sabi nila, magkaroon naman talaga kayo ng propeta na magiging katulad nyo, galing sa inyo, kalahi nyo. Hindi na sila matatakot doon. Kasi hindi na sa magitan ng kulog at kidlat yung pagsasalita ni Jesus, di ba? Ang pagsasalita ni Jesus ay katulad ng pagsasalita ng tao. So, kaya siya ay nagkatawang tao. So, yun yung sa 17, sabi niya, the Lord said to me, they have spoken well. I will raise up a prophet from among their countrymen like you, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. So lahat ng sasabihin ko, kaya sinasabi ni Jesus, lahat na sinasabi ko, narinig ko lang yung sa Ama. Di ba naalala nyo? Sinasabi niya sa John. Lahat at sa gospel. Sabi niya, lahat ng tinuturo ko sa inyo, lahat ng pinapangaral ko, yan yung mga narinig ko sa Ama, pinapangaral ko sa inyo. At it was prophesied by Moses. Hinayag yan ni Moses na mangyayari sa pagdating ng propeta Jesus. Tama naman ang ibang tao na si Jesus ay propeta. Katulad ng mga Muslim, tawag nila kay Jesus ay Prophet Isa, no? Tama naman siya, propeta rin siya. Pero dahil pag binasa mo yung Bible, hindi lang siya propeta. He is more than a prophet. Most of all, he is the Son of God. Alam naman natin yan. So, bukod sa siya ay propeta, dyan sa Deuteronomy, siya rin yung saserdote. No? Mula Genesis hanggang Deuteronomy, pinapahayag na siya ang saserdote. Hindi lang si Aaron, hindi lang si Eli, yung lahi ni Aaron. Hindi lang yung mga sumunod na saserdote o dakila o mataas na saserdote. Sabi sa Hebreo, siya yung pinakamataas na saserdote. Ang pari o yung priest, siya yung naghahatid ng ating dalangin at alay para sa Diyos. Ang propeta naman, ang naghahatid ng salita ng Diyos, papunta sa tao. So, basically, ang tama na yun, siya yung mediator, siya yung tagapamagitan. Sasabihin ng Diyos, sabihin mo sa mga tao. Di ba si Moses ganon? At si Jesus yon. Pero sa ngayon, wala na si Jesus. Sino na yung pumalit? Yung Holy Spirit. So si Jesus bilang intercessor and mediator, ngayon si Holy Spirit na ang intercessor and mediator. Praise the Lord. Ano pa? Siya ay ruler o king. Sa chapter 33 ng Deuteronomy, sabi sa verse 4, sabi dito, Moses charged us with the law, a possession for the assembly of Jacob, and he was king in Jeshurun when the heads of the people were gathered, the tribes of Israel together. No, nung ginather daw nila yan, mga tao sa Jeshurun, siya yung hari doon. Siya yung ruler doon. Siya yung nangunguna doon at siya yung nagbigay ng kautusan doon. So makita natin si Jesus,
katulad ni Moses, o si Moses, katulad ni Jesus, ay ruler and king in his people and over his people. Pareho din daw sila na expose sa danger nung childhood, nung baby pa sila. Sumunod, pareho silang savior and deliverer. Nakita naman nila, kahit na nilalabanan nila si Moses, sabi niya, bakit? Kung nangunguna si Moses, bakit kay Moses lang ba nakangungusap ang Diyos? O ano nangyari doon sa nag-question sa leadership niya? Lumubog, kinain ng lupa. Kasi siya talaga itinalaga. Kaya nga si David, natatakot din siya na taluhin si Saul kasi sabi niya, ayokong patulan o ayokong labanan ang tinalaga ng Diyos. No? Kasi pag tinalaga ng Diyos at kinontra mo o ginawaan mo ng masama, ang Diyos ang magtatanggol sa kanya. No? Ang Diyos ang magtatanggol sa kanya. He is the intercessor. Alam naman natin yun, no? Tagapamagitan. Yun ang sinabi ko sa inyo. Sa Hebrews 7:25, nandiyan yan. Mas maganda kung mas makita niyo yung verse at medyo ma-memorize niyo rin yan. Para sa ganun ay, so Hebrews 7:25, tama ba? Sabi diyan, therefore, He is able also to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Sabi niya, kaya niya tayong iligtas habang panahon, forever. Doon sa mga taong lumalapit sa Diyos sa magitan ni Jesus. Sapagkat siya ay nabubuhay at hindi na mamamatay para mamagitan para sa atin, para sa kanila na lumalapit sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga tuwing lalapit tayo, minsan pagka sinasabi na, Lord, sobrang kakulangan ko, sobrang sama ko, sobrang ko. Kaya tayo daw sinasabihan na tayo ay sheep. Short-sighted na, short memory pa. At very stubborn pero very dependent. No? Grabe yung tupa, yung description ng tupa. Short-sighted. Hindi niya nakikita yung mas maano pa yung malawak na pagtingin na magandang layunin ng Diyos. At short memory. Kakaligtas lang ngayon, kinabukasan, nalimutan na yan, naniligtas siya ng Diyos. Nagwo-worry ulit siya. Di ba? So, anyway, si Jesus is our shepherd. Di ba? Kung si Moses, para sa akin, parang hindi ko nakita dito na palagay ko, pastol din si Joseph. Bakit? Meron kaya siyang staff. Meron siyang tungkod. Nagpapakita na siya yung ruler, king, and shepherd. Si Jesus yung shepherd. So, kung katulad si Moses at saka si Jesus ay parehong rejected as a leader, pero they were the greatest leader of all time. Ilang milyon ang nilid ni Moses? 3 million. Kasi hindi binibilang yung lalaki lang binibilang yung may mga asawa, yung mga may mga anak, hindi binibilang yun. More or less 3 million. Wala pa akong nakitang church na ang member ay 3 million. Pero sabi nila, meron na 10 million, yung JIL, yung sa Iglesia ni Cristo, at saka yung kay Kibuloy, million. No? Pero talagang in one congregation lang, 3 million. Kasi sila meron sa ibang bansa, iba-ibang bansa. Ito, one congregation lang, 3 million. Si Jesus nga, di ba? Isang pangangaral lang niya. Ilan yung pinakain niya? 5,000, may 4,000.
Di ba? Great leader. At ito maganda sa Deuteronomy. Hindi pa to natin, napag-usapan na rin natin to sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Yung staff niya, yung kanyang tungkod. May kakaibang ginagawa yan tungkod di ba? Naging ahas, tapos namulaklak. Saan ka nakakita na walang buhay na tungkod na mulaklak? Di ba? Yan lang, yan. Tinoktok yung dagat, naghiwalay. Tinoktok yung ilog ng Jordan, naghiwalay. So, yung staff na yan, miracle maker yan Pero higit sa lahat, it is a symbol of deliverance, discipline, and direction. Yung staff ng Diyos o ni Moses ay symbol of deliverance, discipline, and direction. Kaya yung staff na yan, nilagyan ng image ng ahas, tinaas. Kung sinong titingin at mananampalataya, maliligtas. Yan yung si Jesus na ipinako sa krus. O sino man ang tumingin, ay maliligtas. Tumingin ng may pananampalataya ay maliligtas. At disiplina din. Alam niyo ba na pag naliligaw ang mga tupa ay pinapalo ng staff o ng tungkod. Uy, naliligaw ka na. At pag hindi napansin na naligaw, nahulog sa bangin, yan din yung pangkawit. Deliverance. At kasi yung palang kawan, may isang leader bukod doon sa pastol. Yung leader na yun yung sumusunod. Na-train yun na sumunod sa pastol. At yung leader na yun, sila yung sinusundan nila lahat. Kaya kung titignan nyo sa kongregasyon ngayon, si Jesus, tapos may pastol. Si Jesus, pastol, tapos yung kongregasyon. Di ba? Kasi meron palang tupa na leader. Siya yung talagang na-train para sumunod doon sa pastol. So maganda ang simbolo pati ng staff ay yung yung victory, no? It's about God's victory. Nung sa Exodus, nung magkikipaglaban na sila sa kalaban nila doon, sabi ng Diyos ay doon ka pumesto sa taas. Dalhin mo yung tungkod. At sinamahan siya ni Aaron at ni Hur. At habang nakikipaglaban si Joshua, kasi nga yun yung time na yun, malapit na silang pumasok doon sa lupang pangako. Nakataas po yun, yung tungkod na yun. At habang nakataas po yun, nananalo ang Israel. Katawa, di ba? Ba't ginawa ni Lord John? Pag nangangalay na si Moses at bumababa yung tungkod, nananalo yung kalaban. Pag tinasa naman niya, sila naman ang nanghahabol. Kakatawa. Pero totoo nangyari. At kinento sa Bible. Dahil patanda na si Moses, 120 years old na, nangangalay siya, saan siya pinaupo? Sa bato. At sino yung bato? Si Jesus din, di ba? At si Jesus din yung tungkod. Siya yung banner. Siya yung victory. Pag tinataas mo si Jesus, panalo ka. Mapalad ka. Pag tinataas mo si Jesus sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa trabaho mo, blessed ka. Tagumpay ka. Kaya nga kung tutusin, kung ikaw si Moses, mupo ka lang sa bato. Kumapit ka lang sa tungkod ng Diyos. Si Jesus, pareho yun. He is over you and He is under you. Kaya hala kang katatakutan. Actually, He is all over you. Di ba? He is a shield around us. Sabi nga niya, thou art a shield around us. So napapalibutan tayo ni Jesus. Yan ang ibig sabihin ng Alpha and Omega. Yung Alpha, yun yung first alphabet. Yung Omega, yun yung last alphabet. Ikaw ang A at ikaw ang Z.
Ibig sabihin, ikaw yung nangunguna at ikaw rin yung nasa likuran ko. Ikaw yung nangunguna sa akin, ikaw din yung nasa likuran ko. Kaya sabi niya, He is Alpha and Omega, the beginning and the end. Di ba? He's behind me, He's before me, He's ever my friend. Praise the Lord. Napakasarap naman namnamin na si Jesus ang talagang nag-embrace sa atin. Kung nakita niyo yung bagong labas sa 700 Club, no? Sana mag-subscribe kayo para lahat ng mga feeds nila ng mga drama makita niyo sa YouTube. Medyo kakaiba, medyo ano yung mukha niya, tapos feeling niya, hindi siya minahal ng magulang niya. Magkasakit yung nanay niya, siya pa rin nag-alaga, sinumbatan niya. Sabi niya, hindi niyo naman ako minahal eh. Tapos ngayon, ako pa mag-aalaga sa'yo. Ngayon, na-strokish na kayo. Yung gano'n. Hanggang sa, yun, may nag-care sa kanya, nakarinig siya ng gospel, dinala siya sa church. Tapos di niya makapaniwala na gano'n pala daw siya kamahal ng Diyos. Kahit na anong tsura niya, kahit anong background niya, kahit na ano pa. Feeling niya noon, nilalaglag siya. Pero sabi ng mother niya, patawarin mo ako kasi magulo pa ang buhay namin ni tatay mo noon. Bata pa kami, hindi gusto ka namin ilaglag. Ano? Pero hindi naman siya nalaglag at okay naman siya. Pero meron siyang konting karamdaman. Siguro naapektuhan siya. Tsaka yung form ng mukha niya medyo naapektuhan. Pero normal naman siya. Doon, iyak na iyak siya. Sabi niya, ay, ganun pala ang Lord. Ini-embrace ako. Kaya yon nagamit naman siya ng Panginoon sa ganong ano. Ganon yung sweetness ni Lord sa atin. Ganon yung sweetness ng love ng Holy Spirit sa atin. He's all over around us. So He's the healer also. He's the rock. He's the staff. No? At siya ang healer. Sabi nga yung apat na threefold, fourfold na doctrine natin, yung Christ is the answer to all our longings, no? Savior, baptizer, the great physician, and the coming King. Oh, hallelujah, the coming King. So, apat yan. Yun ang fourfold doctrines ng ating church, no? Kaya si Jesus yon, no? Christ is the answer, sabi niya, to all our longing. Christ is the answer to all our needs. Di lang longing, di lang needs. Savior, baptizer, the great physician, and the coming King. Purihin ng Diyos. Ngayon na gusto kong sayang pala, hindi ko masyadong sabihin sa inyo. Yung mga verses na nagsasabing si Jesus ay siya yung talagang itinalaga na propeta o tagapagpahayag ng salita ng Diyos, no? Andiyan yan sa John 17:8-9. Sabi niya, for the words which you gave me, I have given to them. Sabi niya, yung binigay mo, Ama, ng mga salita sa akin, binigay ko din sa kanila. At tinanggap nila. Sabi niya, and they received them and truly understood that I came forth from you. Naniwala sila at na tinanggap nila at naintindihan nila na ako talaga galing sa inyo, O Diyos, na Ama, at naniwala naman sila na ako ay pinadala mo. And they believed that you sent me. And I asked on their behalf. So yan yung mga isang patunay, no, sa John 17:8-9. Sa John 4:25-26, sabi niya, the woman said to them, I know that Messiah is coming. Kita mo yung Samaritan woman. Ang isang Samaritano ay kalahati Hudyo, kalahati Hentil. Kaya nakasa sa outside sila ng Jerusalem. Pero sabi niya, alam namin. Sabi niya, I know that Messiah is coming. And he who is called Christ, when the one comes, he will declare all things. Sabi niya, at pag siya na parito, ihahayag niya ang lahat. Kilala nila si Jesus. Kaya si Jesus ang tagapagpahayag ng Diyos. Kaya nga nakilala natin na mayroong Diyos, nakilala natin na pinadala siya ng Diyos, at nakilala natin, nalaman natin na ang Diyos o si Kristo ay ating tagapagligtas mula sa Diyos. Amen po ba? At yan, puro sa John po yan. Kung pag-aralan nyo na yung John, mas makikilala nyo si Jesus dyan sa book of John bilang the Son of God, the Messiah, and God Himself. God, the second person in the Godhead.
Naniniwala tayo sa isang Diyos, kung tawagin natin yung Godhead, at mayroong tatlong Diyos na nandyan. O personality, o person. Mayroong tatlong persona na nandyan. Yan yung kabuuan ng Diyos. So, natapos natin ang Deuteronomy. Ang Deuteronomy ay pinahayag niya ang covenant o yung tipanan. Punta tayo sa Deuteronomy. Balik tayo sa Deuteronomy 27. Deuteronomy 27. Sa 29 na lang. Sa 29. Para summarize na lang tayo. So, yung from covenant renewal, nangyari yan sa Deuteronomy 27 to 29. At sabi niya sa 29 verse 1, "These are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make with the sons of Israel in the land of Moab, besides the covenant which he had made with them at Horeb." Ang first covenant po ay nangyari sa Mount Sinai. At ngayon po, yung bago sila tumawid, bago kunin ng Diyos si Moses, at bago sila tuluyan tumawid, no, nag-renew ng vow o nagkaroon sila ng renewal of covenant. Yan. At yan yung mga pag binasa niyo yan, makikita niyo din yung pag amen, amen ng mga bayang Israel. Gagawin namin lahat yan, no? Nag-amen, amen sila dyan. No? Kasi pagka nagkakaroon po ng tipanan o yung tinatawag na agreement o contract, ay meron pong parehong mag-a-aido yan. Sasabihin niya, ikaw ba, tinatanggap mo itong tao na to bilang yung kabiyak? I do. Ano naman, ikaw naman, ganun din ba, tinatanggap mo rin ang taon to? No? Sasabihin niya, bilang yung kabiyak, I do. No? Kaya biyak, sabi niya, hindi na kayo biyak, kundi isa na kayo. Pinagsama ko na kayo bilang isang katawan. So, ang kinakasal ay merong togetherness o one flesh. Sabi niya, one flesh. So, pinagdudugtong ng Diyos, pinag-iisa ng Diyos ang kinakasal. So, ganun din yung covenant, no? Kung ang Israel ay nakipagtipan sa Diyos, tayo naman ngayon ay nakipagtipan kanino? Kay Jesus. Tayo yung bride ni Jesus. Kaya darating siya, babalik siya para yung wedding natin with Jesus ay matupad. Yung pag-iisang dibdib natin kay Jesus ay matupad. So, yung covenant na yan, yan ang hinahayag sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang tawag yan ay Old Covenant na. Luma ng yan, tipanan. May bago tayong tipanan. At ang bagong katipan natin ay si Jesus. At ang nag-ratify niyan, alam niyo ba kung sino nag-ratify o nagpatibay niyan? Hindi yung ating pananampalataya. Ang nagpatibay niyan ay ang dugo ni Kristo. Kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ay magiging Kanya. Maliligtas. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang magandang tipanan. Ganon din naman ang tipanan nila noon. Walang sinabi ang tao. Basta amen lang. Ganon din tayo. Wala tayong gagawin. Kundi sampalatayanan lang din natin si Jesus. At pinagtibayan ng dugo. Tsak, may tatakan ng dugo ni Kristo. Kasi kung wala yung dugo, kahit tanggapin o manampalataya kay Jesus, at hindi naman siya namatay para sa ating kasalanan, wala pong tipanan. Wala po. Kailangan mo pa rin bayaran ang iyong kasalanan. Pero dahil ikaw ay na kay Jesus at si Jesus ay nasa iyo na, pinagtibay na ng dugo ni Kristo, doon po pumapasok yung kapangyarihan ng kaligtasan. Kaya ikaw ay ligtas na. Hindi sa magitan ng pagkikipagtipan mo, kundi sa magitan ng dugo ni Kristo na sinampalatayanan mo. Amen po? So, tingnan natin sa Hebrews
8. Kung titignan natin yan, ng pagiging katipan natin kay Jesus. Hebreo 8. Um, Sige, nandun tayo sa verse, ano na lang, 6. Sabi dito, but now he has obtained a more excellent ministry, but as much as he is also the mediator of a better covenant, which has been enacted on better promises. Grabe, no? Ginawa daw, in-enact yung batas na yun. Galing sa mga pangakong mas mainam. 7. For if that first covenant had been faultless, wala daw naman mali doon sa unang covenant, there would have been no occasion sought for a second. Kung walang mali, kung walang fault, kung walang kahinaan, yung lumang covenant, hindi na kailangan ng bagong tipanan. For finding fault with them, he says, sabi dito, behold, days are coming, says the Lord, when I will effect a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. 9. Not like the covenant which I made with their fathers on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and I did not care for them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people, and they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, know the Lord, for all will know me, for the least to the greatest of them. For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. 13. When he said, a new covenant, he has made the first obsolete, but whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. And we are in the new covenant, mga kapatid. Hindi na natin kailangan memorizing yung 10 Commandments, yung 1,000 do's and don'ts. No? Sundin mo lang si Jesus, sundin mo lang banal na Espiritu. Kasi sabi niya, nilagay niya yung kanyang salita sa ating isip at puso. Yan, itinatak niya sa ating puso, kaya alam ng tao kung alin ang tama at mali. At kahit nga wala pa siyang pagtanggap kay Jesus, alam ng tao kung alin ang tama at mali. Kailangan lang niyang piliin yung tama. Kaya sabi ni Jesus, choose now. If you want life, obey. Choose me. If you do not, if you want death, do not choose me. Do not choose life. Do not choose the word. Do not choose the commands. No? Madali lang naman eh. Kanan o kaliwa, kaliwa o kanan, walang pagitna. Nananampalataya ka o hindi, yun lang po. Hindi, minsan nananampalataya ko, minsan naman hindi. So, yun yung new covenant. Yun ang maganda sa covenant na yan eh. Hindi mo nakita yan sa papel eh. Yung old covenant, nasa bato. Nasa papel na binalumbo, no? Nasa tela na mga linen na sinulat. Dati sa bato muna. Tapos later on, nasa scroll na yan. Tapos nasa papel. And maganda, nasa puso natin. Bakit? Itinatak ng Diyos ang banal na espiritu sa puso natin. And more or less, alam natin ang tama at mali. Kaya sabi nila, di ba bawal sa inyo? Ewan. Ang alam ko, dapat ang tanong, mali ba o tama ba? Kaya sabi sa akin ng ating kaibigan nun, di ba bawal sa inyo magturo ang babae sa lalaki? Wala namang pinagbawal. Pero ang tanong, masama ba magturo ang babae sa lalaki? Kung mas marunong naman ang babae sa lalaki, wala masama. Pero kung tuturuan niya ng masama, yun ang masama. Di ba? Kung tuturuan mo ng masama, ayun ang masama. Yun lang naman sabi ko eh. Kung tuturuan mo tungkol sa Diyos, masama ba yun? Kung tuturuan mo manampalataya sa Diyos, magsisi sa kasalanan, masama ba yun? O hindi masama yun. Kaya nandun lang tayo sa masama o mabuti. White or black, black and white. Black or white. Simple lang po yun.
Pag sinabi, hindi naman masama siguro ang naninigarilyo. Pero ang tanong, nakakabuti ba? Hindi. O, di nakakasama, masama. Di ba? Sabi niya, you are free. Sabi niya, I am free. Pero sabi niya, pero not all are beneficial. Hindi lahat nakakabuti. Yung vape ngayon, nakakamatay. Sabi na, yung vape, nagdikit yung lungs nung nagbe-vape. Walang ibang bisyo, vape lang. Nagdikit yung lungs. Dahil nga sa chemical. Tapos nagsikip ang puso, natake sa puso, patay, 35 years old. Sabi naman na ibang vapor, ay, wala naman nangyayari sa akin. O, di siyempre, sige, sige lang. Hanggang sa may mangyari, mapatunayan mo meron. God is good. No? Lahat ng yan, binigay niya para sa atin kabutihan. Ang salita niya, ang ginawa niya, ang plano niya from noon hanggang ngayon, hanggang sa kinabukasan. Isa lang ang layunin ng Lord para sa ikabubuti mo at ikabubuti ko. Kaya tama yung sinasabi niya eh. For I know my plans for you. Plans for your welfare. That you may prosper. Para sa kabutihan lang lahat nito. Kaya nga ako minsan pagka nagkakaroon ako ng yung minsan nagkaroon tayo ng mga konting discussion or something. Ganyan. Eh, sa akin, para sa'yo rin naman yan eh. Yeah. Para sa'yo rin yun. Para sa kabubuti mo at ikatututo mo. At yun din naman ang layunin ng Diyos sa atin. Para sa ikabubuti mo at ikatututo mo. Kaya pumasok tayo at tayo, paalalahan natin sa ating sarili, tayo ay nasa bagong tipanan. Tayo ang bagong katipanan ng Diyos ngayon. Hindi ang Israel, kundi ang mga Kristiyano, ang mananampalataya ni Kristo. Mga tagasunod at mananampalataya ni Kristo, mga sumasamba kay Kristo. Yan po ang katipan ni Jesus. At naghihintay siya ng araw ng kanyang pag-iisang dibdib. Tayo manalangin. Father in heaven, you are a great God. Lord, noon, ngayon at magpakilanman, dakila ka, nag-iisa ka, hindi ka nagbabago. At yan din si Jesus, Father. He's the same today, yesterday, today, and forever. Nawa, Panginoon, tanggapin namin o lahat ng nakapakinig ng pangaral na ito, O Diyos, siya yung aming bagong katipan. At pinagtibay ito ng dugo niya. Kaya ang hirap pong burahin yon. Paano mabura ang dugo na siyang nagpatibay ng aming pag-iisang dibdib. Salamat, Ama, na ganyang ka-assure, ganyan na may seguridad ang aming relasyon sa inyo. Siguro, kailangan ng another dugo para burahin lang ang dugo na yan na ibinahid sa lahat ng puso ng taong lumapit at nananampalataya. Salamat sa kalinisan sa pamamagitan ng dugo na yan ni Kristo. Salamat sa katapatan ng pag-ibig mo, Ama, sa magitan ng dugo ni Kristo. O Diyos, na patunayan mo na inibig mo kami noon at magpakailanman. Hindi nagbabago ng pag-ibig na yan sapagkat iyan po ay pinagbayaran nyo ng kanyang dugo o dakilang dugo o dugo ni Kristo na inyong tanging nag-iisang anak. Eh, salamat po. Thank you, Father. We bless your name. Hallelujah. We give you glory. Purihin, sambahin ka, Ama namin, Diyos. Salamat, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ngayon ay dumako sa communion. Nasaan na yung nawala na sila Jenna na traffic. Okay. So yung mga taga-Zoom po namin, meron na kayong tinapay at juice. Purihin ng Panginoon. Kaya ang communion po ay pagpapaalala na tayo ay nasa bagong tipanan. No? We are in a new covenant with Jesus. Siya po ang ating bagong katipan and ratified by His blood.
Purihin ang Panginoon. So, tingnan po natin yung ating mga ka-Zoom. Nawala na ata yung ka-Zoom natin. Nasaan na ba yung ka-Zoom natin? Ay, wala pala dito. Andun pala sa kabila. Tignan mo nga, i-gallery mo nga para makita natin yung ka-Zoom. Mali pala ako. Sorry. I-gallery mo. Diyan na po ba tayo? So, manalangin muna tayo. Ama, salamat. Bagamat hindi kami makalakad ng perpekto, ang dugo mo ay sapat para linisin kami, patuloy na linisin, patuloy na baguhin, patuloy na pakinangin, palinangin sa harapan ninyo. At umaamin po kami sa aming mga kasalanan, Ama. Sa aming, sa amin pagkalimot, pagasan mo kami ng banal na dugo ni Kristo, Ama namin Diyos. Purihin ka. Hallelujah. Thank you, Father, for cleansing us all and forgiving us our sin. In Jesus' name. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Bless this, Lord. Bless this bread, Father. Thank you na hindi namin lilimutin. At huwag niyo hayaan naming limutin, Panginoon, na sa magitan ng tinapay na ito, o Diyos, nagsisimbolo sa iyong katawan. Sabi niya, broken for all of us. Broken for all of our sins. Thank you. Oh God, as we take it, oh Lord, may we be renewed. God. Let our love and let our covenant and our commitment and our obedience to you and faith and trust in you renewed, Lord. Bread. In Jesus' name. Amen. Ating pong kainin. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tayo manalangin. Ama, salamat. Ang paggawa namin to ng itong seremonyas na to, Panginoon, ay lagi nagpapaalala sa amin na kami naghihintay sa tumubos sa amin. Salamat po, gagawin namin to hanggang sa makabalik muli sa amin ang aming Panginoon, ang aming katipan na siyang tutubos ng lubusan, na siyang hahango sa amin sa mundo na ito ng lubusan. Purihin ka. Sa pangalan ni Jesus, ito ang dalangin. Amen. Ating inumin. Bubulik na yung buhay mo, istorya, black ng papang black na black mo bugay na yung black na Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Handa natin ang sarili sa ating pagbibigay para sa Diyos. Tayo manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat sa umaga ito. Natapos sa aming tatapos yung service, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na patuloy mo ito idaragdag sa aming puso at isipan. Salamat sa oras nito, Panginoon. Ikaw ang kasama namin ngayon at magpakailanman. Panginoon, maraming salamat sa bagay na ipinagkaloob mo. Sa mga kumikita at may trabaho man o wala, Panginoon. Pasalamat kami dahil sa lahat ng bagay ay ikaw, Panginoon, nagsusuporta sa lahat sa amin din, Panginoon.
Pagpalain mong walang trabaho, may trabaho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, mag-guide sa kanila, Panginoon. Sa'yo naman ipagkatiwala ang mga bagay na ito. Tanggapin niyo ang aming paporit. Pagsampat pa salamat sa oras nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, purihin ng Diyos. Next week po, may simba po. At meron pong Pentecost celebration ulit. Yan. Kaya sama-sama tayo sa, nandyan sa group chat natin, Gems, ano ba pangalan nun? Ano pangalan, Bena? Diyan po lang yan. Malapit lang po. Pagkalagpas po lang natin dito ng San Mateo, diyan lang po yan. Papasok lang kayo dyan sa may Spain Street at nandyan po yan sa pagpasok ng Gem Subdivision. So, praise the Lord. Ina-encourage ko po na kayo'y sumama sa amin. At pag sabihin nyo, makipag-coordinate kayo paano papunta doon para sabay-sabay tayo. Kahit mag-commute lang tayo kasi kung hindi naman tayo kasya sa kotse. Akala ko kung saan na kayo nakapunta. Naabot na lang siyam-siyam. Anyway, praise the Lord. So, in-encourage ko na sumama tayo sa ating celebration. Amen ba? Kahit mag-jeep na lang tayo, kaya mag-commute. May mahabol na magpasalamat. Oh, mag-offering kayo. habol niyo sa offering. Praise the name of the Lord, okay? Sama-sama tayo. Pero kung meron tayong van, tapos daanan ko na lang kayo along the way, no? Pag-pray natin, paano mangyari. Pero pwede naman tayo mag-commute kasi malapit lang. Paglampas lang natin ng San Mateo dyan, banda-banda lang dyan sa may, Fairlane. Lagpas lang ng banda dyan sa Fairlane, sa Spain Street, papaganon, tapos kakanan lang. So, kaya, in-encourage ko kayo na umattend. Masaya pag-attend ng ating ha? Sa 9, June 9. Ha? Nakalagay ba dyan 8? Saturday? Saturday? Okay. So, June 8, Saturday pala. Sorry, kala ko linggo eh. Saturday. Saturday naman pala. Ha? Oh, sa Marikina, Parang. Yan, malapit lang sa Parang. Okay, magsama kayo para kayo mga friend mo siya magsama kayo. Para punta tayo doon. Masayang celebration naman doon. Magbabaon tayong sandwich. para pagkatapos ng celebration, meron tayong snack. Okay? So tayo tumayo para sa pastoral na panalangin. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama, dala-dala ng aking mga kapatid, O Diyos, ang kanilang dalangin at iiwanan nila ito sa inyo, Ama, sa trono na yung biyaya bilang Diyos na tumutugon sa mga dalangin. Salamat po sa lahat ng mga nangyari. Salamat na sa lahat ng nag-birthdays, sa lahat ng mga nag-celebrate, ng kanilang pagtatapos sa klase na may mga honors. At kahit yung mga walang honors, mahalaga, Panginoon, ay nakapagtiyaga at nakapagtapos. Kami nagpapasalamat. Thank you, Father. Iwanan din namin ang papurit pagsamba. Binibigay namin sa inyo, O Diyos, at pati na ang alay ng aming pasasalamat ay higit sa lahat ay pinagkakaloob namin sa inyo, Panginoon. At kung meron pang mga dalangin ang aking mga kapatid, ito, O Diyos, nawa ang panalangin ko, huwag silang magsawang manalangin. Huwag silang magsawang magtiwala. Huwag silang magsawang magbigay sa inyo ng lahat ng yan. Huwag nila itong akuin. Sapagkat ikaw mismo ang nag-i-invite sa kanila, come, sabi niyo nga Jesus, come to me, those who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa inyo, Panginoon, matagpuan namin ang kapahingahan, pag pinagpatiwala namin ang lahat ng bagay
sa aming buhay. Kaya salamat po, purihin ka, Ama. Thank you, Father, sa mga answered prayers. Thank you, Lord, sa goodness and blessings. Thank you, O God, for your protection, for your provision, and for your everlasting love, most of all. We claim it, God, in Jesus' name. Amen and amen. At para sa ating basbas, hallelujah, we give you glory, Father in heaven. Basbasan niyo nga kami, Ama namin Diyos, at ikaw, aming Panginoong Jesus at tagapagligtas, at ikaw, banal na Espiritu na sumasamin, basbasan niyo kami ng iyong presensya at kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you at magandang umaga. Picture po, documentation.